Alright mga kapatid, pag-usapan natin to. Kung naalala ninyo yung reaction video natin kagabi na ang China mga tol ay tutol na agad no, sa plano ng Pilipinas na bumili ng Typhoon missile system, yung mid-range missile mga tol. Plano ng Pilipinas yan. Wala pa nga daw final decision pero inaalmahan na agad yan ng China. Eto mga tol, no, si DND Secretary Teodoro may buwelta. May buwelta sa pag-alma ng China sa planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon. Panoorin natin to mga tol. Etong balitang to mula to sa PTV Philippines, no? Pero bago natin to simulan mga kapatid, hinihikayat kita, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At makisama ka sa atin sa comment section sa ibaba mga tol. Pwede mo diyang ihayag kung ano ang iyong saloobin at ano ang masasabi mo dito sa balitang panonoorin natin tungkol sa pag-alma ng China mga tol. Pinapakialaman nila tayo. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Pinagkibit-balikat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naging pag-alma ng China sa umano'y plano ng bansa na bumili ng mid-range missiles mula sa Amerika. Sa mga Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, sa mga bago pa lang na nakikibalita tungkol dito sa nangyayari sa China o sa West Philippine Sea, etong mid-range missile na to, ito yung Typhoon missile na dineploy ng US dito sa Pilipinas. Never pa nating pinaputok yun mga tol. Yun ay inaaral ng ating mga sundalo. Pero noon pa man, nung dumating yun dito sa bansa, inaalmahan na agad ng China yan. Ang gusto nilang mangyari, alisin ng Pilipinas yan dito, mga tol. Takot na takot sila dyan, ewan ko kung bakit Ngayon, ang Pilipinas, mga kapatid, tinitignan tong Typhoon missile, mid-range missile na to. At may posibilidad na bumili rin tayo ng sarili natin. Para hindi na tayo nanghihiram, di ba? Sabi nga ni General Bronner, kung siya nga lang daw masusunod, di ba? Forever na dito yan So mas maganda kung bibili na nga lang tayo. Pero hindi pa man tayo bumibili, pinaplano pa lang natin mga tol. Nagagalit na ang China. Tuloy natin. Umalma ang China sa ulat na planong pagbili ng Pilipinas ng mid-range capability. Ito yon sa mga hindi nakakaalam, no? Ito yon. Umalma ang China sa ulat na planong pagbili ng Pilipinas ng mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, nagpapalala lamang ito ng tensyon sa rehiyon. Di ba? Bibili tayo para palakasin yung ano natin, yung sandatahan natin. Nagpapalala daw tayo ng tensyon sa rehiyon. Paano mo naman nasabi? Kasabay na muling pag-apela na alisin na sa Pilipinas ang naturang missile system ng US Army. Paano kung aapila rin tayo sa kanila? Gusto nyo mawala yung tensyon? Alisin nyo lahat ng barko nyo sa West Philippine Sea. Kilalanin ninyo yung batas, UNCLOS, international law, arbitral ruling, wala tayong problema, walang tensyon. Hayaan nyo kami mga pangisda dyan, hayaan nyo gawin namin yung aming karapatan dito sa aming nasasakop na 200 nautical miles. Paatrasin ninyo lahat ng barko ninyo. Kayo lang naman kasi panggulo dyan Tanong, gagawin ba nila? Wala para sa kanila mga tol, sila yung matutuwid Abril pa ito nasa bansa na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Kaya kabadong-kabado sila no? Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, wala pang pinal na desisyon sa pagbili ng nasabing kagamitan. Abot ba naman hanggang 2,000 kilometro no? Missile abot hanggang 2,000 kilometro. Abot hanggang 2,000 kilometro. Abot na abot talaga sila O higit pa. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, wala pang pinal na desisyon sa pagbili ng nasabing kagamitan. It's not a finality because there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the Typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Buwelta pa ni Teodoro sa China. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. Tama! Tama! Bakit tayo makikinig sa mga taong binabaluktot ang totoo, di ba?
and nobody believes them anyway. Tama, nobody believes them anyway, sabing gano'n ni Secretary Gibo Chodoro. Wala naman naniniwala na sa kanila maliban na lang sa mga engot na pro-China mga tol dito. Hindi ko sinasabi yung mga Chinese na negosyante rito pwede sila maging pro kasi nga ano nila yun bansa nila yun. Pero pro sila in terms of business, in terms of business minded. Pero yung agawan dito sa teritoryo, ayaw din nila yun mga tol. Advice from people who distort the truth, and nobody believes them anyway. Samantala, iniulat ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon sa tulong ng Philippine Coast Guard. Ito na ang ikatlong sunod na RORE na walang untoward incident matapos ang provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. May mga na-monitor ng mga PLA Navy and PLA Coast Guard and Maritime Militia but wala naman silang ginawang any coercive action. Kasi nga meron tayong provision agreement, di ba? Average distance of 6 to 8 miles from our ships. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Philippine Navy ngayong araw. Umupo bilang bagong flag officer in command ng Navy si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, kapalit ng nagretirong si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Ipinangako ng bagong FOIC ang pagpapatuloy pa ng mga proyekto at modernization ng Navy. Ayos. Magiging sandalan nito ang mga bagong batas, the Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nilagdaan ng Pangulo. Patrick De Jesus. Alam niyo mga tol, kung dati pumapalag na Pilipinas kahit papano, do hindi tayo nakikipagtalagang sagutan sa kanila sa pamamagitan ng puwersa, halimbawa mga water cannon o kaya nakikipaggitgitan, hindi natin ginagawa yon. Pero sana naman, lalo na ngayon na meron na tayong dalawang bagong batas, dapat lalo tayo mas maging matibay sa kanila. Dapat lalo tayong mas maging matapang mga tol dito sa usapin na to. Hindi yung matapang na gusto gera agad Mas lalo dapat natin tong igiit, no? Dagdagan natin tong balitang to, may kinalaman pa rin dito. Mula naman to sa GMA Integrated News, no? Di papakinggan ang pagtutol ng China sa plano ng Pilipinas na bumili ng missile. No? Panoorin natin to mga tol. Iginiit ng Defense Department na hindi dapat pakinggan ang pagtutol ng China sa planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Mid-Range Capability Missile. Sabi ng China, posibleng mas makadagdag pa sa tensyon sa rehiyon kung ipapasok ng Pilipinas ang naturang missile. Ano to deterrence natin to mga tol para at least alam ng mga bansa na may pinaplanong hindi maganda mga tol dito na meron tayong ganitong klaseng sandata na pwede talagang makapinsala rin sa kanila kung ipipilit nila yung gusto nila. Kumbaga mga tol kumbaga sa isang gusali, naglalagay tayo ng security natin. Naglalagay tayo ng electric fence, naglalagay tayo ng CCTV, naglalagay tayo ng mga gwardya. Basta lahat ng security system na pwede nating ilagay sa gusali. Kasi kung wala tayo lahat ng yan, mga tol, nag-i-invite tayo ng mga masasamang loob na open kami, pasukin nyo. Wala namang mangyayari sa inyo dahil walang seguridad tong building na to. Ganun mga tol Ngayon, ang gusto ng China, alisin natin yung security natin o depensa natin. Di ba kalokohan yun? Number one, mga tol, hindi naman nila tayo bansa. Hindi nila tayo nasasakop. Do inaangkin nila yung ating mga nasasakupan pero wala silang karapatan para pigilan ng Pilipinas na palakasin ang ating sandatahan, di ba? Pero giit ni Defense Secretary Gibo Chodoro, nasa panig ng Pilipinas ang international law. Tama. Bago pa man bumili, ay nagpasok na ng ganitong missile ang Amerika sa Pilipinas. Ito yung iginigiit ng China na alisin na natin matagal na. Kaso syempre, ba't natin sila pakikinggan? Para sa balikatan exercises nitong Abril, ayon sa AFP, mas makabubuti sa bansa na manatili yan sa Pilipinas. Tama. We cannot take advice from people who distort the truth, and nobody believes them anyway. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. Diba? Napakalinaw mga tol. No, nasa panig natin ang international law. Hindi lang basta-basta batas ng Pilipinas, batas international. Ang sabi rito ni Secretary Gibo Chodoro, walang ganun ng China mga tol. Yung batas na ipinupush nila rito, batas lang nila yon at imbentong batas lang nila yon.
Pero hindi sila sinusuportahan ng international law at wala na nga daw naniniwala sa kanila eh. 'Di ba? Kaya dapat talaga magmatigas dito Pilipinas. Bakit nyo kami pakikialaman kung gusto naming bumili ng gusto naming bumili ng sarili naming mid-range capability missile, 'di ba? Bakit nyo kami pakikialaman? Anyway, yan mga kapatid ang mga balita natin ngayon. Kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga to? Pwede ka magbigay ng komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong saloobin, no? Ano masasabi mo ngayon sa pagtutol ng China? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.